Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So may iba muna tayo, pupunta muna tayo dito ulit sa dividing network. Meron po kasi tayong medyo malaking restoration project. May nagdala dito sa atin ng Astron, isang classic Astron double cassette, ang KS22B na karaoke. Okay, so ito yung isa sa mga pinaka mabinta nung araw na karaoke ng Astron. So lahat naman ng karaoke ng Astron mabinta. Ito yung isa sa mga ano pala, pinakamalakas. Dahil una lumabas ay na malakas tumunog yung kanilang karaoke na TS22. Okay? So yung isa naman kasi na mas malakas ay Symphony, Astron Symphony, ay stereo system naman yun. Pero nakakantahan din, pero not designed for karaoke. Tapos itong ano, itong KS22B, napaka ano nito. Napaka malakas tumunog, napakalakas din tumunog nito. Halos katulad rin ng KS22 na nauna, tapos 3-way. Okay, so ang naisipan ko dito sa pagre-restore, hindi ko alam kung ilang buwan to aabutin. Ang naisipan ko na uunahin itong dividing network. Unahin ko tong dividing network sa pag-restore para magamit niya yung kanyang lumang 3-way speaker system. Yan, so ano talaga to, naputol to dito. Yan, tingnan nyo nang maigi. Yan. So hindi pa tayo tapos, kailangan ko pang linisin yan, kuskusin. Tapos final nito ay ba-varnish natin, papatungan natin ng dalawa. Yan, para hindi siya kakalawangin. Tapos itong putol na yan, dinugtungan na lang natin ng tin yan, yung bakal, para may dugtong. Kasi kung wire lang yung lalagyan natin dyan, pangit tingnan, nandyan pa rin yung butas. Kasi missing na yung part dito, kaya yan yung nilagay natin. Dito sa likod, yan, lalagyan natin ng epoxy yan. Ito, para matakpan to, itong metal na yan. Pati dito, itong putol na to, i-epoxy natin yan. So maliban dyan, meron pang kulang to. Okay, so merong inductor na malaki dito na nawala. So ang gagawin natin dyan, magdi-DIY na lang tayo or bibili tayo online. So may nakalagay dyan na inductor. Dapat ito, dalawa yung inductor dyan eh. Dapat may nakalagay dyan na isa. So ganyan dapat yung hitsura. Yan. So nawala yung isa dito. Yan. So kung okay lang sa may-ari na wala yung inductor, so pwede naman. Pwede, so short lang natin yan dyan. Ayan. Okay, so ito ginawa natin siya ng schematic para sa mga para sa mga ka-viewers natin, mga subscriber natin, mga taga-subaybay, kasi napakaraming doon sa video ko sa yung siguro 3 years videos na yon tungkol sa speakers. Napakaraming tanong doon na ano ba yung maganda raw setup na pang video key. So ito na yung hinihintay nyo. Pero huwag lang tayong basta umasa dito sa dividing network, dahil yung tunog naman ay nagdidepende pa rin yon, syempre doon sa mga driver na ikakabit natin, yung low frequency driver, middle frequency driver, tsaka yung high frequency driver. Kung pangit naman yung mga driver na gagamitin mo, tapos mismatch doon sa amplifier, so kahit na gaano kagaling pa yung design ng dividing network mo, kahit na ilang order pa, so wala rin, sablay pa rin. Okay? So ito ngayon, ayan, isa-isahin natin share natin sa inyo kung paano natin nagawa yung schematic, kung tama ba yung mga saan papunta yung takbo ng mga pyesa. Okay? Papakita natin. So una, ito yung output banda rito, ito yung input. So baliktarin natin. Ayan, so baliktarin natin. So ano ba yung
woofer. So ito yung woofer. Ito banda. So dito tayo mag-umpisa. Okay, so ito yung positive input. Ito yung negative. So ito yung out. Okay, woofer, mid-range, tweeter. So ito ground yan dyan. Ito ground, dalawa. So saan ba papunta yan? So baybayin natin. Okay, yan o, ito yung out. Baybayin natin siya papunta. Ayan, so papunta dito sa nawalang inductor. Ayan. Saan siya galing? Okay, dito sa positive input. So mula positive input, merong inductor. So ito yon. Yan yung inductor na yan, yung nawala. Tapos pagka binaybay mo siya papunta dito, ayan. Pagdating mo rito sa may bandang dulo, may bandang output na, merong capacitor na nakakabit sa isang resistor. Pabalik naman dito, ayan o. Yan o, capacitor. Ito yung nayupi, ayan. So kailangan na naman nating palitan to dahil wala na yan, nayupi na yan. So ang value nito is 22 microfarad, 100 volts. So mula sa dito, ayan, sa dulo ng inductor na yan, dito sa may bandang output, mayroong kapasitor na may nakaseries na resistor. So ayan siya, tingnan nyo. Nakaseries yan. Ito yung output ba yan, okay? Ayan. Kapasitor na yan. Tapos yung dulo niyan, ito, yung resistor papuntang ground. So ito yun. Ayan ito yung ground natin okay. So yun yung low pass filter ng dito banda sa una natin. Ito yung low pass filter na naka second order. Ayan. Inductor, tapos sa dulo ng inductor mayroong naka-series na capacitor na 22 microfarad, 100 volts at resistor na 1 ohm, 10 watts papuntang ground. Tapos dito naman tayo sa mid-range Ayan, yung mid-range hanapin natin. So ito yon. Baybayin natin kung saan siya nanggaling. Yan. Okay, so capacitor. Ito. So yung value ng capacitor ay 6.8 100 volts. Saan naman siya nanggaling itong capacitor na to? Dito, resistor na naman itong resistor na to. So 10 ohms, 10 watts yung value. Tapos yung dulo yan nagagaling siya dito sa input. So ito yun. Ito yung input natin. Ito yung resistor na 10 ohms, 10 watts. May nakaseries na 6.8 microfarad na capacitor, 100 volts. Tapos wala na, yun lang. So first order lang yung filter niya. Naka first order lang. Hindi katulad nung sa woofer natin na naka second order. So simple lang, napakasimple lang yung mid-range. Tapos dito sa tweeter, ito yung output niya. Tapos ayan, kung titingnan natin dito, merong dalawang ayan. Okay? So ito itong inductor na yan. Ayan, nakakasabay bandang output. So, ito yung nakalagay. So bago natin yan, baybayin muna natin dito sa umpisa kung saan to nanggaling itong output na yan. So ito, capacitor na naman. Ayan, ayan siya itong capacitor na to. So 2.2 microfarad, 100 volts. Ayan yun. Tapos ano bang nakakonekta nito? Ayan, so resistor na naman. Ayan, 10 watt, 1 ohm. Ito yon. Okay, kung baybay natin simula sa input. Okay, mula input titingnan natin ng maigi. Ayan resistor. Nung dulo ng resistor, capacitor. Ayan siya. Ayan, tapos output na. So sa may bandang output, may nakalagay dyan na inductor. Ito yon. Tapos saan siya papunta? Papuntang ground. Ayan Ayan, ground yan. Okay, ground dyan. Siya papunta dito. So ito yon. Tapos naka second order siya. So ibig sabihin dito sa schematic na to,
Yung naiba, yung sa ano lang, yung sa mid-range lang. Yung mid-range lang yung naka first order, tapos yung woofer tsaka tweeter naka second order. Okay? So yan lang siya. Ayan. Zoom nyo na lang ano, tapos screenshot nyo kung gusto nyo kopyahin, dahil wala pa po to, una po to dito sa YouTube at wala rin sa Google, kaya medyo mahalagang ano to, mahalagang bagay to sa mga mahilig sa karaoke, tsaka sa mga ano, mga collector ng mga kaset karaoke nung araw na nasira na yung mga dividing network. Ito na yung pagkakataon na ayan, may guide kayo para kung gusto nyong kopyahin, gusto nyong i-restore yung mga speaker system nyo na gumagamit pa rin ng dividing network. So ito na yon. Ayan. Okay, so pwedeng mag-comments down below kayo kung may mga medyo kalituhan ng konti, kung may mga mali tayong nasabi, so pwedeng comments para makorek naman tayo, ano, para malaman, kasi hindi naman tayo perfecto. Minsan nagkakamali din talaga, lalo na kung yung ginagamit nating salita ay hindi naman talaga lingwahe natin. Napakahirap. Katulad kong Bisaya, napakahirap magsalita ng Tagalog. Napakahirap, parang madali lang, pero sa totoo lang napakahirap. Okay? So hanggang dito lang siguro, ano. So abangan niyo na lang kapag natapos na natin 'to. Napalitan na natin ang mga piyesa, nalinis na natin, na final na natin, ay paparinig naman natin sa inyo kung paano tumunog. Yan, yung ganitong estilo ng dividing network. Yung sa Astronach is 22B na 3-way. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, ano. So maraming salamat. God bless at bye-bye.